Ayan. Hindi pa pinipihitan yan. Grabe. 100 plus, grabe. Nag 100 plus siya. Ang bilis. Nakita nyo? Nakita, sir? Ang bilis. O dito sa panel naman, pakita natin, sir. Testing natin, ha? Sige. Sagad natin. 70, 80, 90, 100, 106, 107. Wow! 108 kilometers per hour. So, mag-i-exceed talaga siya sa 100 kilometers per hour, guys. Ganun kalakas or ganun ka-powerful yung motor nitong unit na to. Kung mapapansin nyo yung itsura or yung datingan na mga ganitong klaseng unit, para siyang motorsiklo na motocross. Yes, no? sir. Na yung mga ginagamit sa mga bundok na pinapatalon, pinapaangat, no? Pinagtatumbling, di ba? Ganyan yung mga unit na ginagamit dun eh, no? Tama. So, yung pangrampahan, parang ganito yung motorsiklo na nakakahaling tulad or yung nakakamuka ng e-bike na to. Sa front suspension, ayan o, grabe, di ba? Napakaganda ng play. Dito naman sa may bandang gitna or sa mismong frame niya, sir. Ito natin. No? Ayan. Kitang-kita, no? Kaya napaka-komportable natin gamitin dito kahit napatalunin natin, paangatin natin yung ganitong klaseng unit or yung ganitong motorcycle, e-bike, no? Pwedeng-pwede talaga. Sa mga delivery biker dyan, guys, pag nakita nyo tong unit na to, panahon na siguro para mag-upgrade kayo. Dahil itong unit na ipapakita natin, tamang-tama sa mga nagdi-deliver. Yes, no? tama. So, kung mapapansin nyo, para siyang cargo type talaga. As in, pang-deliver. Kung makikita nyo, sobrang laki ng kanyang carrier. No? Sa mga nagga-grab, naglalala-move, dun sa may mga box, no? So, tamang-tama itong carrier na to, lalagyanan nung kanilang mga box. Panghanap buhay ang setup ng bisikletang to. Kung mahilig kayo sa mga adventure or kung adventurous biker kayo, ito yung unit na dinesign para sa inyo. Kasi kung makikita nyo, guys, pang adventure talaga yung setup, lalo na nung gulong niya. Yes, sir. So mountain bike siya, pero napakataba ng kanyang gulong. So ito yung tinatawag na fat bike na electric bike. Sobrang taba ng gulong nito. Kaya kahit na malulubak or mababato yung kalsadang daraanan nyo or ipambundok nyo man to. Yes. No? Kasi yung mga ganitong setup, pang terrain talaga eh. Yeah po. Pang terrain talaga yung setup ng ganitong mga bisikleta. Literal na Japanese bike yung datingan nitong unit na to. Bali, add ko nga lang pala, sir. Meron din po itong GPS. Pag binili niyo po yan, kasama naman na po. So, itong Jap bike na to, na electric bike, may kasama ng GPS. Yes, sir. Kung sakaling manakaw siya, wag naman sana, matatrack natin or matitrace natin kung nasaan yung kinaroroonan ng unit na to. Yes, sir. Tama. Dahil may GPS siya. Yes, sir. Nice. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayong araw sa Cubao, Quezon City para bisitahin itong nagte-trending na nagbebenta ng mga literal na electric bicycle. Ito nga pala, ang Gubindra Essential. Ngayong araw, nandito tayo sa showroom nila para ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga available nila mga electric vehicle dito. Pero bago yan, nais ko munang ipakilala sa inyo kung sino yung makakasama natin ngayong araw dito sa video natin. Ito nga pala, ang isa sa pinagkakatiwalaan dito sa Gubindra Essentials. Ito, si Sir Rans. Bali, guys, ano nga pala, iniimbitahan ko kayo sa aming store or warehouse po. Dito po, located po sa 105 Maryland Street, Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Yun. Tuwing anong oras po ba tayo open dito, sir? Bali, open po kami, sir, ng 9 to 5 p.m. po. Bali, Monday to Friday po, sarado po kami ng weekends. Okay. So, yung mga unit na available dito, binanggit ko sa kanila kanina, sir. Yung mga electric vehicle or yung mga literal na electric bicycle, sir. Yes, sir. Okay. So, yung mga unit ba natin ngayon dito is may mga sale ba tayo? Mga naka-promo, ganyan? Bali, meron naman po kami sale, sir. Less 10% lang po, pero negotiable pa rin naman po. Depende po sa pag-uusapan. Sir Rans, baka pwede natin pakibanggit sa kanila kung saan ba nila tayo pwedeng makontak? Bali, makakontak niyo po kami sa FB page po. Meron po kaming FB page. Ang pangalan po is Trip Mobility. Trip Mobility. So, message lang kayo dyan sa Facebook page nila or silipin nyo yan, Facebook page nila.
para makita nyo dyan yung contact number dahil nandun yung contact number natin, Yes, sir. sir. Okay. So, huwag na natin pagtagalin to, Sir Rans. Yes. Dahil excited na ako ipakita sa kanila kung ano yung mga available nyong electric vehicle or e-bike dito sa inyong store. Yes, So, sir. dyan lang kayo, guys. Tutok lang kayo. Samahan nyo kami ngayong araw. Magsisimula na kami ni Sir Rans. Let's go. Okay, guys. Simulan na natin to. Eto na. Papakita ko na sa inyo kung ano yung mga available na units dito sa kanilang showroom. Simulan natin dito sa kanilang folding bike. Kung mapapansin nyo, itong folding bike nila, napakataba or napakalaki ng gulong. Tama ba, Sir Rans? Yes, sir. Ayan o, may pagka-fat bike or literal na fat bike talaga yung gulong nitong folding bike na to. Kung makikita natin yung sukat ng gulong niya dito is 20 by 4.0. Napakaganda ng setup ng kanyang rim set, maging yung kanyang gulong. Dahil ang brand ng gulong natin dito is Compass na, naka-quick release, at ang isa pa sa maganda rito, may disc brake na or naka-disc brake na siya, guys. And then, meron na rin siyang tapalodo. Kaya naman kahit umulan or madaan sila sa mga mapuputik na kalsada, walang problema, sir. Yes, sir. Hindi sila mangangamba na baka matalsikan yung kanilang mga damit or yung mga suot nila, sir. Di ba? So, ito pa isang maganda rito, ha. Dito sa taas ng kanyang tapalodo, meron na siyang built-in na headlight. May reflector pa dyan sa kanyang ibaba. So, napaka-visible nito. Perfect din siyang gamitin mapaumaga or gabi. Yes, no? So, yung materials ng ating frame is alloy na. Alloy. Naka-alloy Alloy frame na, yan, oh, yung materials ng frame niya. Kaya naman magaan kapag kaganyan. No? So, dito sa may likod, makikita natin, may carrier na rin may siyang carrier. kasama. So, ibig sabihin nito, pwede silang magkarga dyan, pwede rin silang mag-angkas, sir. Yes, sir. No? So, yung mga ganitong unit, mapapansin nyo, literal na bisikleta. Consider as bike pa rin talaga siya kasi kung makikita nyo, itsurang bisikleta siya, no? Itsurang Yes, sir. bisikleta siya. Ang naiba lang, nagkaroon siya ng motor, nagkaroon ng battery, kaya naging electric bike talaga siya or literal na e-bike, no? So kung hindi nyo maitatanong, ang battery na ginamit dito sa unit na to is naka-lithium na. Lithium Ayan, no? battery na yan, sir. Naka-lithium battery na. So magaan ang setup nitong unit na to or nitong e-bike na to. So yung setup natin dito, naka 1x setup siya, guys. No? May pedal. Yung pedal niya aluminum na, foldable din. Napakalaki ng crank niya, oh. Tapos etong crank arm niya, alloy na. Pagdating naman dito sa kanyang RD, naka Shimano tourney, naka 7-speed na siya, guys. Ayan, oh. 7-speed. Ito yung motor niya. Ayan, ito yung tinatawag na motor hub. So, ito yung pinaka nagpapatakbo dito sa unit na to. So, ito guys, meron siyang throttle. No? Tama, Sir Rans? Yes, May sir. throttle siya. Eto, sir. Naka-half throttle siya. Ayan, no? Half throttle yung setup nitong unit na to. And then, kagaya rin ng mga literal na bisikleta, ito may cambio rin. Pinakita nga natin kanina, naka 7-speed siya. So, ito yung shifter niya. Naka 1x7 speed. Shimano ang ginamit dyan. May bell din. Tapos ito, yung pinaka-panel gauge niya. Dito nyo makikita yung kanyang speed level, odometer, tsaka yung battery level, guys. Eh, no? Okay? So, itong ganitong klaseng unit, meron din siyang modes or meron din siyang mga speed level, sir. Hanggang Yes, sir. speed level number 3 tayo dyan. So, ngayon, naka-speed level 1 tayo, speed level number 2, pipindutin nyo lang tong nasa taas, etong may plus sign. Okay, so speed level number 2. And then, speed level number 3. Hanggang speed level number 5 pala siya. Hanggang level 5. Oh, ayun oh, speed level number 5. So, depende dun sa kalsada or kung gaano nyo siya kabilis gustong patakbuhin, no? Tama. Okay. So, kung makikita nyo, ito yung pinaka-brake lever natin. Ganun din ha, simple lang din yung setup natin dito. Yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, nadagdag lang yung motor, tsaka yung battery niya. Opo. Okay? So, tanongin natin yung ibang specs nito. Ano yung specs ng motor natin, sir? Bali yung motor natin, sir, meron na tayong 500 watts, sir. 500 watts motor power. Yes po. And then, yung specs ng battery natin, Yung battery naman natin, sir, 48 volts, 11.6 ampere po. oh, okay. May idea ka, sir, gaano kabilis tumatakbo yung ganitong unit? Bali, itong unit na to, kaya naman yan ng 25 to 35 kilometer per hour. Depende Okay. sa bigat ng nagdadrive. Yun. Speaking of bigat ng nagdadrive, sir, gaano kabigat nga ba ang max load capacity niyan? Up to 100 kilo naman po, sir. 100 kilos, okay? And then, gaano kalayo yung range niya na pwedeng marating sa isang full charge? Kaya nito, sir, max range niya po is 60 to 80 Kilometers. Okay. And then, ilang oras ang charging time natin dyan, sir? 4 to 6 hours ang charging time, sir. 4 to 6 hours ang charging time natin. Yes And then po. sa isang full charge, ang nararating niya is
80. 80 kilometers. Okay, so malayo na rin ha. Sa ganong kaiksing oras, malayo na yung range na pwede nyong marating. At saka ang Yes, good thing sir. dito ha, removable yung kanyang battery. Tama, sir? Yes po. Yun, no? ang Removable kanyang lang battery niya. So, meaning, kahit na wala kayong outlet dito sa ibaba or dun sa parking nyo, pwede nyo tanggalin yung battery niya, dalhin dun sa kung saan man. Halimbawa, nasa second floor yung outlet nyo. Yes, sir. Hindi na para buhatin yung isang buong bike para i-charge itong unit na to. Tama. So, yung ang maganda kapag removable battery, yung nakakarga or naka-install sa mga unit nyo. Okay? So, itong trip natin na to or itong folding fat bike natin, meron siyang tatlong kulay na naka-display dito, Yes sir. po. So, ito yung Meron green, tayong green, ito yung white, and then ito yung black na kulay nila. Okay? So, ngayon, nalaman natin kung ano yung mga specs, ano yung mga details na dapat nating alamin sa ganitong klaseng unit. Alamin naman natin kung nasa magkano ba ang presyo ng unit na to. Bali, ang SRP talaga nito, sir, is 57,000. Pero ngayon, binibenta lang namin siya ng 50,000. Pero sabi ko nga sa inyo, negotiable pa rin naman po. Yun. So, ang original price is 57,000. Yes po. Down to 50,000 sarado. And then, meron pang karapong dun sa dulo, negotiable pa. Depende sa usapan din, sir. Depende sa usapan. Okay, so ayan guys yung mga details na dapat nyo malaman or tandaan sa mga ganitong klaseng unit. Baka may magko-comment dyan, magmumotor na lang ako dahil mas mura yung motor na second hand. Yung mga ganitong unit naman kasi, nakadepende yan kung saan nyo gagamitin yung inyong mga unit, ano? Kung pangmalayuan yung gusto nyo, pwede naman kayong magmotor, no? Oo. So ang purpose kasi natin dito is hindi ka na magre-rehistro, no? Wala Hindi na, ka sir. gagastos ng malaki. Wala Kumbaga nang gas. para mas kumbaga bisikleta lang din talaga siya, pero mas magaan or mas madaling gamitin dahil meron siyang motor or battery, Yes, no? So ganun ang diskarte natin sa mga ganitong klaseng unit, no? So hindi lang 'yan yung available nila dahil dito sa kasunod nating ipapakita, style Japanese bike or Jap bike siya, no? Kung mapapansin nyo, parang literal na Japanese bike yung datingan nitong unit na to. So ang sukat ng gulong natin dyan, silipin natin anong sukat nito. Saan yung sukat ng gulong niya? Ayun, size 26 by 1.75. Aluminum na yung rim niya, naka-disc brake din siya. At ang maganda rito sa Japanese bike na to, Sir Rans, naka-suspension fork. Yes, sir. No? May suspension fork siya, oh. suspension fork na siya. Yung mga Japanese bike or yung mga ibang Japanese bike, walang suspension yung fork nun eh, no? Opo. Pero ang maganda rito, mas komportable siyang gamitin kahit na mapa-rough road or kung saan man nilang gamitin na malulubak ang kalsada. Yes, sir. Pwedeng-pwede dahil may suspension yung kanyang fork. Okay? So, katulad din ng pinakita nating folding e-bike, etong ganitong klaseng design is may tapalodo na rin, may headlight, at syempre, ang good thing pa dito, meron siyang shifter. At ito ay 1/7 speed. Naka 1/7 speed na rin siya. Shimano na rin yung mga parts na naka-install dito guys, kaya no problem. Kung papansinin nyo, yung kanyang crank arm, napakakapal guys. No? Sobrang kapal ng kanyang crank arm. Aluminum na rin yung kanyang frame, kaya magaan na rin siya. Adjustable yung kanyang stem, at malapad yung upuan. At the same time, meron din siyang rack or carrier. Okay? So ito removable battery din sa Rans, no? Yes, sir. Removable Removable battery din. battery din. So ito, ano naman ang specs nitong Japanese na e-bike natin? Bali, yung specs yan, sir, is meron siyang battery na 36 volts, 22.4 amperes. Okay, ilang watts ang kanyang motor? Meron po siyang 350 watts, 48 volts. Yun. So yung ganito, sir, naiba lang ng konti sa specs nito, no? Yes, sir. Meron. So mas mababa lang siya ng konti. Yes po. Okay, so yung mga ganito, sir, ilang range or gaano kalayo yung distance na pwede niyang marating? Bali, ito naman, sir, is 50 to 70 kilometers po. 50 to 70. Yes, And sir. then yung speed niya, Yung speed niya is maximum is 35 kilometer per hour. okay. So same lang din sila ng speed. Yes, sir. Mas mababa lang ng konti yung range na pwede niyang marating. Yes, sir. Ayun. Okay, so makikita nyo guys Japanese bike na electric. Jap e-bike, no? Jap e-bike. Japanese e-bike. Parang Yes, sir. ganun, ano? Yung datingan ng unit na to. So, naka-center stand na siya, guys, oh. Center stand. Kaya hindi kayo mahihirapan dito sa unit na to. Okay? So, hindi kayo mangangamba na baka tumumba, Yes. no? Kasi naka-center stand na siya. Mas matatag siya.
kung ikukumpara natin sa side stand. So yung mga ganito sir, nasa magkano naman natin ibinebenta yan? Bali from 45 to 40,000 na lang po. 40,000 pesos pagdating Yes, naman sir. dito. Okay? Bali, add ko nga lang pala sir, meron din po itong GPS. May GPS. Opo, Okay. natatrack niya siya sir. For security purposes lang po, kaya siya kinabit. Bali, pag binili niyo po yan, kasama naman na po. So itong Jap bike na to, na electric bike, may kasama ng GPS. Yes sir. Kung sakaling manakaw siya, wag naman sana, matatrack natin or matitrace natin kung nasaan yung kinaroroonan ng unit na to. Yes, sir. Tama. Dahil may GPS siya. Yes sir. Nice. Ang gandang setup naman ito. Apakagandang features nun ha. May GPS na kasama etong Japanese bike na to. Yes sir. Okay? So kung hindi nyo matatanong ha, hindi lang siya throttle. Hindi lang ito yung pinaka-modes niya. Dahil dun sa mismong pedal niya is may pedal assist siya, sir. Pwede, no? sir. May pedal, Pedal assist. assist. Mararamdaman nyo yan kapag ginamit nyo na tong unit to. Pag pumadyak kayo, kusa siyang umaabante. No? Kusa siyang umaabante kahit hindi nyo pihitin etong throttle niya. Yes sir. Yun ang maganda rito sa ganitong klaseng mga unit nila. No? So lipat naman tayo dito, Sir Lipat Rans. naman tayo dito. Oh, ito. Sa mga delivery biker dyan, guys, pag nakita nyo tong unit na to, panahon na siguro para mag-upgrade kayo. Dahil itong unit na ipapakita natin, tamang-tama sa mga nagdi-deliver. Yes, no? tamang-tama. So, kung mapapansin nyo, para siyang cargo type talaga. As in, pang-deliver. Kung makikita nyo, sobrang laki ng kanyang carrier. No? Sa mga nagga-grab, naglalala-move, dun sa may mga box, no? Sa may So, mga box. tamang-tama itong carrier na to, lalagyanan nung kanilang mga box, no? Yes, Kasi sir. parang ganito kalaki yung sukat nung kanyang mga box or yung kanilang mga box, no, sir, no? Bali, fitted talaga. Ginawa siya para dyan. Talagang pang-deliver. Yes, sir. Oo, yan guys ha. Panghanap buhay ang setup ng bisikletang to. Kung makikita nyo ha, may side mirror pa yan. Di ba? May side mirror. Tapos ganun din. Meron din siyang headlight. Oh, di ba? May suspension. Tapos ang sukat ng gulong natin dito ay 24 by 2.10. Compass na rin yung brand niyan. Naka-disc brake na rin tayo. Aluminum na rin yung kanyang mags. O, di ba? Maging yung frame niya ay alloy na rin, guys. Napakaganda. Sobrang kapal ng pagka-alloy ng frame nito. Tapos, yung kanyang bar end, meron siyang parang bullhorn dito or parang meron siyang handguard na umiilaw. Umiilaw siya. Added visibility to, lalo na sa gabi. Siyempre, yung mga rider natin, nagdi-deliver yan, hindi lang sa umaga. Yes, sir. Maging sa gabi, ay nagdi-deliver din yung mga yan. Kaya kailangan natin dyan ng added visibility. So, tamang-tama, in advance na natin yung features nito dahil nilagyan natin ng handguard na merong ilaw. Yes, no? So, ang good thing dito, sa ganitong klaseng unit natin, hindi lang isa yung kanyang battery. Dahil dalawa ang naka-install na battery dito. Yes, sir. So meaning, mas doble or mas malayo yung range or yung distance na pwedeng marating nito. Tama, no? sir. So gaano nga ba kalayo ang range na nararating ng ganitong unit niya, sir? Bali, maximum of 160 kilometers naman yan, sir. 160 Yes, sir. kilometers range ang pwede nyong marating. So kung ipandi-deliver nyo to, napakarami nyo nang nadeliveran. Tama. No? Sa layo ng pwedeng marating ng ganitong klaseng unit. Okay? So ito syempre, kakargahan natin siya dahil pang di-deliver nga natin. Yes, sir. Gano'ng kabigat ba ang max load capacity niyan? Kaya naman yan, sir, hanggang 150. 150 kilos. Yes, sir. Okay, so huwag kayong mangamba. Ang pagdi-deliver naman dyan, lalo na sa mga naglalalamove ng mga pagkain, no? Grab food, mga Yes, ganyan. sir. Magagaan lang naman yan, no? Yes, sir. Kaya yung Magagaan. 150 kilos na capacity nitong unit na to, walang problema. Kayang-kaya pa rin Walang talaga. problema, sir. No? Sa aho naman, kayang-kaya rin dahil may pedal siya. Yes, Mas sir. matagal siyang malobat kung gagamitan nyo siya or gagamitin nyo lang sa kanya is pedal assist. Yes, no? sir. Kung yung 160 kilometers na yun, kung pedal assist lang gagamitin mo, baka umabot pa ng 200 kilometers Possible, yun, sir. no? Possible. Possible talaga. And then yung charging time natin dito, ilang oras? Bali, 4 to 6 hours din po. Bali, dalaw po yung battery niya. Bali, 4 to 6 hours means 12 hours po. 12 hours. Yes, sir. Yung mismong charging time natin. Yes, sir. Pero hindi naman sabay malolobat yan Paisa-isa lang din naman ang charge natin sa ganitong unit. Pag Yes, nalobat sir. yung isa, pwede natin i-charge yung isa. Kumbaga meron ka lang reserba. Yeah po. No? May reserba ka lang sa ganitong klaseng unit. At isa pa sa maganda rito, ganun din, meron din siyang cambio or may shifter din siya. 1/7 speed setup din tayo.
At ang kanyang motor, 750 watts. Yes, no? sir. 750 Kaya, watts. goods na goods siya, lalo na sa ahon at pangmalayo ang biyahe. Tama. Okay? So, tingnan natin kung sulit yung presyo niya doon sa mga specs na naka-install sa kanya. So, nasa magkano nga ba ang halaga niyan, sir? Ang halaga po natin is 70,000 pero ayun po, negotiable pa rin po, depende sa usapan. Yun, 70,000 guys, negotiable. Matanong ko na nga lang din, sir, dito ba sa trip or dito sa Gobindra Essential, meron ba tayong mga installment, mga ganyan? Meron naman po tayong installment, sir, as of now, bill is po. Via bill is. Yes, okay, sir. so yun guys, sa mga nagtatanong dyan or yung mga magko-comment dyan na delivery biker, meron naman tayong installment, no? Kaya Yes, wag kayong mangamba kung wala kayong pang cash ngayon, pwede nyo naman hulug-hulugan. Yes, sir. Monthly. Monthly. Yun. So, okay mangamba guys ha, hindi kayo maglalabas ng malaki kapag gusto nyo kumuha ng mga ganitong klaseng unit. Alright? So, lipat muna tayo, dun muna tayo sa pinakadulo bago natin ipakita etong pinaka-pangmalakasan natin. Nakita nyo ba yan? Yan yung pinaka-pangmalakasan nating unit na makikita rito. So, dito muna tayo. So, eto. Pakita natin to. Eto na. Eto yung pangalawa sa pinaka-pangmalakasan nating unit dito, Yes, guys. sir. Kung mahilig kayo sa mga adventure or kung adventurous biker kayo, Yes. ito yung unit na dinesign para sa inyo. Kasi kung makikita nyo guys, pang adventure talaga yung setup, lalo na nung gulong niya. Yes, sir. So mountain bike siya, pero napakataba ng kanyang gulong. So ito yung tinatawag na fat bike, na electric bike, no? Yes, sir. Fat bike e-bike, Yes. for short. Okay? So ang sukat ng kanyang gulong, silipin lang natin guys. Ang sukat ng gulong niya is 26 by 4.0. Sobrang taba ng gulong nito. Kaya kahit na malulubak or mababato yung kalsadang daraanan nyo or ipambundok nyo man to. Yes. No? Kasi yung mga ganitong setup, pang terrain talaga eh. Yeah po. Pang terrain talaga yung setup ng ganitong mga fat bike or yung mga ganitong klaseng bisikleta. No? So, ang good thing pa rito, kahit na mataba yung gulong niya, meron pa rin talagang nakadesign na tapalodo na fit sa kanyang gulong. Yes. Kaya kahit na madaan kayo sa putikan or sa matutubig na kalsada, hindi kayo matatalsikan. Hindi, sir. Di ba? Kasi may tapalodo na siyang kasama. Siyempre, may suspension port na rin tayo dyan. Kaya napaka-komportable kahit na mababato or malulubak yung kalsadang daraanan nila. Yes, sir. No? So, disc brake na rin tayo dyan guys ha. 160mm yung sukat ng disc brake rotor natin. Naka-quick release na rin tayo. Aluminum na yung mugs natin. Syempre yung hubs natin, gano'n na rin. So, hindi tayo mangangamba, baka kalawangin pag nalusong, di ba? Yes, sir. So, all goods na rin. Hindi lang yan yung mga aluminum dito or alloy dahil yung tapalodo, itong suspension, yung frame, handlebar stem, brake lever, halos lahat ng pyesa nito ay naka-alloy na. Yes, sir. Kaya naman talagang wala nang pagkabulok or pagkakalawang sa ganitong bisikleta. Yes. No? May side stand na rin tayo dyan. Alloy na rin yan. Maging yung crank arm natin, tsaka yung pedal, puro alloy na talaga, sir. Tama. Nice. Okay, so nakita nyo na kung gaano kaganda yung setup ng ating bisikleta. Alamin naman natin yung specs ng motor nito, maging nung kanyang battery. So, simulan natin dun sa motor watts niya, sir. Ilan ang motor watts nito? Bali yung motor watts nito, sir, is 750 din. 750 watts yung kanyang motor. So, ibig sabihin, kahit na matarek or maahon yung kalsadang daraanan nyo, o sabihin Yes, na natin, sir. pabundok, no, sir, no? Opo, Kayang-kayang umahon Kaya, ng sir. unit na to dahil sa 750 watts na lakas ng kanyang motor power or ng motor watts niya, no? So, gano'ng kabilis tumatakbo yung ganyan, sir? Bali, ito, maximum niya is 35 kilometers per 35 hour. kilometers. So, Yes, sir. syempre, mga bisikleta pa rin to. Yes, sir. Hindi na natin kailangang iparehistro. Yes. Kaya hindi natin kailangan mag-exceed or lumagpas dun sa 50 kilometers na nire-required ng LTO para i-rehistro yung mga motor Yes, sir. or Tama. yung mga bisikleta, no? Tama. So, good thing. Yun ang maganda rito. So, pag binili nyo tong mga unit natin, hindi nyo na kailangang i-rehistro or iparehistro, magdala man ng driver's license, no? Pwede naman magdala na lang kayo ng ID, no? ID lang. Para kung ano man ang mangyari sa kalsada, may pagkakakilanlan, Yes, no? sir. So, yun ang maganda sa mga electric
bicycle na ipinapakita natin. So, yung range nito, sir, gaano kalayo? Bali, itong range ito is 60 to 80 kilometers. Oo, malayo na rin ha. 60 to 80 kilometers range Yes, sir. ang pwede niyang marating. Pero, syempre, since pedal assist siya, yun yung binabanggit kasi natin, yung 60 to 80 kilometers, pagka naka-full Throttle lang throttle yun, ka. sir. Pag naka-full throttle ka, guys. Pero, kapag ka ikaw naman ay naka-pedal assist ka lang. Yes, sir. Baka yung 80 kilometers mo na yun, possible, maging hanggang gaano kalayo yun, sir? Mga 100 plus pa yan, sir. 100 plus kilometers Yes, pa yung range na pwede nating marating. Sabihin na natin 150, 140, Yes. ganyan, no? Yung kilometers range na distance na pwedeng marating nito sa isang full charge. Yes, And sir. then ang charging time natin dito, mabibilis lang ang charging time Mabibilis natin. lang, sir. Kasi lithium battery po Lithium battery. Lahat ng nakakargang battery sa unit na to, lithium, kaya magaan. Tama. Compact siya, guys, kaya maliliit. Ayan, no? Tapos removable pa. Removable. Ilan ang charging time natin dito, sir? Bali, 4 to 6 hours din yan, 4 to sir. 6 hours lang. Sa mga karaniwang electric bike kasi, nasa 7 to 8 hours. Ito mas maikli ang charging time natin. And then, mas malayo yung range Yes, na sir. pwede niyang marating. Dahil nga magaan, syempre, nagbabari din kasi yung bigat ng ating bisikleta dun sa range na pwede niyang marating. Yes, no? sir. So, since mataba itong unit natin or fat bike to, ilan ang max load capacity niyan? 100 kilo din to, sir. 100 kilos din. Ayun, maximum. Okay, so yun, nakita nyo na kung ano-ano yung mga details na dapat nyo malaman sa ganitong klaseng unit. So, nasa magkano ba ang presyo natin dito, sir? Bali, ito, sir, ginawa din namin, from 59,000, ginawa din namin 50,000. Pero yun nga, guys, discounted. Depende sa pag-uusapan. Negotiable pa. Yes, sir. So, 50,000 na lang siya instead na 59,000. Yes, sir. Napakalaki ng binawas sa presyo, guys. 9,000 pesos, pero yung 9,000 pesos na yun, depende pa sa pag-uusap, pwede pang mabawasan. Tama. Okay, so ayan, sa mga naghahanap ng electric bicycle or e-bike, guys, ito yung typical na electric bike talaga, no? Meron tayong mga available dito niyan sa Gubindra Essentials or Trip e-bike, no? Yes, sir. So, may mga kulay na available sa mga ganitong fat bike, guys, ha? Meron tayong available na parang blue-violet, no? Parang blue. Parang blue-violet, tapos green. Mint Meron green. din tayong available. And then, ito yung blue-violet din. Meron din tayong available na black. Yes, sir. Ito yung black natin. May black Alright. So, ayan yung mga available kulay natin or yung mga electric bicycle natin dito sa shop nila. So, eto na ang isa sa pinakapangmalakasan. Literal talaga na malakas. Literal na pangmalakasan talaga itong unit na to. Dahil kung mapapansin nyo, para siyang motorsiklo, sir. No? Electric motorcycle na to, Yun, electric motorcycle, itong unit na to. Tingnan nyo naman yung forma. Sobrang ganda, di ba? Parang pang action star ang datingan, no? Yes, Ng sir. ganitong klaseng unit, guys, oh. Tingnan nyo. Yung mga piyesang naka-install dyan, talaga namang solid at quality, Tama. sir. Tingnan nyo, napakagaganda ng mga piyesang naka-install sa kanya, guys, oh. Oh. Literal talaga na pangmalakasan itong mga unit na ipinapakita natin. Ayan, oh, silipin nyo muna bago natin bagitin yung specs nito. Ayan, oh. Oh, yung kadena niya, sir. Talagang kadena ng motorsiklo to, no? Oo, sir. Tingnan nyo yung suspension niya dito, oh. Yung pinaka-full suspension niya. Compression. Ayan, guys, so pwede nyo pang bawasan. Di ba? May baso, oh. See? So, yung mga ganitong unit, sir, ito yung tinatawag nating Bali, ito po yung tinatawag namin na, sir, na Go Wow Ori. ayun, Go Wow Ori Electric na motorcycle. electric motorcycle. Yes, Kung sir. mapapansin nyo yung itsura or yung datingan ng mga ganitong klaseng unit, para siyang motorsiklo na motocross. Yes, no? sir. Na yung mga ginagamit sa mga bundok na pinapatalon, Opo. pinapaangat, no? Oo. Pinagtatumbling, di ba? Yun yung mga ganyan yung mga Ganito nga yan, unit sir. na ginagamit dun, eh, no? Tama. So, yung pangrampahan, Opo. parang ganito yung motorsiklo na nakakahaling tulad or yung nakakamuka ng e-bike na to, no? Tingnan nyo, ha, sobrang ganda ng setup niyan, guys, oh. Napaka-forma, napaka-pogi niyan talaga, oh. Lahat ng mga parts niya alloy, sir, no? Yes, sir. Naka-alloy parts na lahat, guys, oh. So, napakagaan. So, design talaga siya para sa mga rampahan, guys. No? Oh, ngos. No? Talagang pinuro, sir, no? Yes, sir. Tapos, yung kanyang disc brake rotor pala, sobrang laki. 100, ano to? Ano sukat nito? May sukat ba to? Pero sobrang laki, guys, eh, oh.
May naka-indicate ba? Hindi lang natin makita yung indicated na size ng kanyang disc brake pero sobrang laki. Dito tayo sa sprocket, tignan natin. Ito yung sprocket niya guys, oh. Oh, parang sprocket na ng motorsiklo, sir, no? 4080. 420 by 4080. Tapos alloy din. Swing arm niya, oh. Sobrang solid din talaga, oh. Napakakakapal ng mga pyesa na naka-install dito. Yung kanyang rim, sobrang kapal din, sobrang solid din ang rayos niya, oh. Mamaya makikita natin yung performance nito, titignan natin. I-activate natin tong unit na to. Sa unahan, ganun din, oh. Sobrang solid, guys. Napakaganda na setup nito. Tapos yung sukat ng gulong niya, 70 by 100 by 19. Sa likod, ayun, 3.50 by 18. Yung sukat ng gulong naman dito sa likod, guys. Ngayon, alamin natin kung ano yung specs ng kanyang motor. Sir, ano yung specs ng motor natin dito? Bari yung specs ng motor natin dito, sir, 9 kilowatts. 9 kilowatts yung kanyang peak power. Yes, sir. Okay, 9 kilowatts, guys. Inuulit ko, 9 kilowatts yung peak power nitong unit na to. And then, yung kanyang speed or yung top speed niya, kaya niyang tumakbo ng 100 kilometers per hour. Yes, sir. And then dun sa range or yung distance na pwede niyang marating is 100 kilometers din. 100 kilometers din, Oh, sir. di ba? Ganun kabilis, ganun kalayo yung range na pwedeng marating nito. Yes, sir. Di ba? Kaya napakaganda. So, pakita natin, activate lang natin sandali yung unit na to, sir. Okay lang ba? Yes, sir. So, activate natin. Yun. Makikita natin dito sa panel gauge niya, oh. Digital panel gauge na, sir. Yes, sir. Digital. Naka-digital na tayo. Dito makikita natin yung mode, yung gear, yung ating speed level, odometer, tsaka yung battery level. So, ito dito makikita natin sa mismong handlebar niya. Ito yung pinaka switch ng kanyang mga mode. Tapos, itong dyna, ito yung pampabilis din niya, no? Yes, sir. Tapos, meron pa siyang speed level dito. Gear. Oh, sa gear, speed level gear, no? Hanggang speed level number 3 siya, guys. And 1, 2, 3. Okay? So, dito naman sa mode niya, hanggang A, B, C, D. So, yun yung kanyang mga modes. And dito sa dyna, ito yung pinaka mode of power niya, eh. Yes, sir. So, makikita nyo dyan, parang ship yung icon. Tapos, pagka pinindot natin yan, parang naging wolf ata, no? Yes, Wolf sir, or parang horse, no? Wolf o kaya parang horse, no? Pero parang lamang sa wolf, no? Ang tulis ng tenga, eh. Pag pinindot pa natin ng isa, yan, parang ano na to? Ano yung itsura nito? Cheetah. Parang cheetah, no? Mabilis, Yes, sir. no? Cheetah kasi mabilis, eh. Okay. Tapos ito, parang settings, eh, no? Oh, Parang settings settings lang siya, okay? So guys, testingin natin, sasakyan ko itong unit na to para makakita ko lang or maramdaman ko lang yung comfortability kapag ka nakasakay ka na dito sa unit na to. So kung mapapansin natin, sobrang haba ng kanyang upuan. So hindi naman siya gamitin, no? Kasi yung mga gumagamit ng ganitong unit is nakatayo lang Yes, talaga. Standing ovation lang talaga, eh, no? So tara, sakyan natin. So yan. Sa height ko na 5'7", 5'8", so, abot pa rin, pero medyo tingkayad na siya. Medyo tingkayad siya. Siguro kung nasa 6 flat kayo, or sabihin, 6 flat, lapat na yung paa nyo dito. So, side stand. Okay? So, testingin natin yung suspension niya. Sobrang playable talaga. Talagang ramdam na ramdam mo yung play ng suspension niya. Sige, sir, pakita natin. Ayan, sa front suspension, ayan, grabe, di ba? Napakaganda ng play. Dito naman sa may bandang gitna or sa mismong frame niya, sir. Ito natin. No? Ayan. Kitang-kita, no? Kaya napaka-komportable natin gamitin dito kahit napatalunin natin, paangatin natin yung ganitong klaseng unit or yung ganitong motorcycle, e-bike, no? Pwedeng-pwede talaga. Kaya ganun talaga yung setup niya. So, try natin, subukan natin gamitin itong unit na to. Try natin paandarin. Kung gaano kalakas to, setup natin dito. Yan. So, ito nga pala guys, makikita nyo, parang may magnet siya, eh. Ito yung ilalagay nyo dito para mag-activate or mag-ready itong unit natin, no? So, kapag tinanggal nyo yan, mawawala yung ready. Pag binalik nyo siya, ayun, nagre-ready siya. So, parang ito yung pinakasusi niya para umandar itong unit natin or para mag-activate, no? Kahit Yes, nakabukas itong panel natin, basta hindi nakakabit tong parang magnet na to,
or itong parang susi niya, hindi aandar to kahit Yes, anong sir. gawin yung pihit. Ayan, oh. Pero pag nakakabit to, so mag-activate yung unit, magre-ready, gagana na siya. Pero kahit na nakakabit tong pinaka-magnet na to or pinaka-susi natin, basta nakababa yung side stand niya, hindi siya andar kahit anong pihit nyo. Kailangan nakakabit to, nakababa yung side stand or nakataas yung side stand para mag-activate or mag-ready, tsaka siya andar ngayon, guys. So ngayon try natin tingnan lang natin yung power nitong unit natin. Simulan muna natin syempre sa pinakamababa, low gear. Speed level number 1. Tapos nasa modes tayo na pinakamababa rin. Mode A, tapos parang ship yung ating icon. Yan, ganyan lang, basic lang yung takbo niya. Kung gusto nyo lang patakbuhin ng smooth lang, pwede guys. Pero kung sakali naman na gusto nyo na talagang panghataw na, yung talagang sabihin natin pinaka top speed niya, sasakit natin guys. Lagay natin sa speed level number 3 or gear number 3, and then sa dyna, lagay natin sa pinakamalakas. Ito yung pinakamalakas niya Ayan. Ayan o, yung parang cheetah. So yun yung pinaka max power niya, or yung talagang sagad na pinakamabilis na level para mapatakbo nyo itong unit na to. Tingnan nyo ayun o, ramdam na ramdam talaga yung power. Oh, kumakamot yung gulong pakita mo yung pakita mo yung mark ng gulong. Ayun o, kumaskas talaga. Di ba? Ganyan kalakas to. Sige sir, dito tutok mo. Paano lang natin Ayun o. Oh, nakita nyo yun? Ganun kalakas yung motor nito guys. Sige, isa pa sir. Ayan kumakamot talaga siya. Atras lang natin konti. Oh, talagang sumisikad Oh. Grabe. Ganun kalakas tong unit natin guys. Tsaka dito ka sir, pakita mo kung gaano kalakas yung sikad niya. Dito sir, dyan kahit dyan ka lang sa unahan. Ganyan tingnan nyo Oh, talagang sobrang hahatakin ka talaga niya sa sobrang lakas. Oh, pero ang good thing dito, yung suspension niya, kahit na hatakin ka niya palakas or kahit na sumikad talaga siya, yung suspension naman niya, hindi ka pababayaan. Hindi sasakit ang iyong katawan dahil napakaganda ng play ng suspension niya. So, ganun kalakas, ganun ka-powerful etong unit natin. So, guys, testingin natin kung gano'ng kalakas yung motor power nitong unit na to. Eto, mayroon tayong kasamang dalawang tao dito, sila sir, para iaangat yung unit kasi walang center stand to Tsaka hindi siya mag-a-activate kapag naka-side stand, no? So, titignan natin yung speed niya, kung gaano kalakas or kung gaano ka-powerful to. Dahil kanina sinubukan namin, inangat namin, talagang sobra talaga yung power pero hindi namin na-i-record. Ngayon, itatry natin i-record para makita nyo kung gaano kalakas yung power or kung gaano ka-powerful itong unit na to. So, angat natin Sige. Yan automatic siyang umaandar. Lagyan natin siya sa speed level. Okay lang sir, hindi kayo pagod. Ayan. Hindi pa pinipihitan yan. Grabe. 100 plus. 100 plus, sir. Isa pa pakita natin dito sir sa panel. Sige, pahinga muna kayo sir. 100 plus, grabe. Nag 100 plus siya. Ang bilis. Nakita nyo? Nakita sir? Ang bilis. O dito sa panel naman, pakita natin sir. Sige sir, okay pa ba kayo sir? Okay ba? Sige. Pakita lang natin dito ka sir. Ayan, nakita nyo kanina yung gulong guys. Sobrang bilis ng ikot niya. Yung pala, pagtingin natin dito sa panel gauge niya, nasa 100 plus na pala yung speed na tumatakbo dito sa kanyang bolt or dito sa kanyang panel gauge. Ito ipapakita ko sa inyo Sige, okay pa kayo sir? Testing natin Sige. Sagad natin. 70, 80, 90, 100, 106, 107. Wow! 108 kilometers per hour. So, mag-i-exceed talaga siya sa 100 kilometers per hour, guys. Ganun kalakas or ganun ka-powerful yung motor nitong unit na to. So, syempre, nakaangat tayo or nakaangat yung gulong natin.
spec na natin kapag ka nakalapag yun na tumatakbo, yung 108 kilometers na yun, baka 100 kilometers per hour na lang yun. So tama yung nandun sa specification guide nitong unit na to. So nakita nyo naman kung gaano kalakas or kung gaano ka-powerful itong unit na to, no? So sa mga gustong bumili or sa mga interesado nitong unit na to, tamang-tama, pasyalan nyo yan dito sa Gobindra Essentials. Okay, Sir Rans, nasa magkano ba yung presyo ng ganitong klaseng unit nyo? Bali, ang presyo na ito, sir, is 435,000 ang SRP, sir. Pero ngayon, nakasale po siya is, ano na lang po siya, 350,000. Pero kung tatawad pa kayo, pag-usapan natin yan, sir. Yan. Dalawang klase ito, sir, ha? Any variant, same price. Yes, sir. Same price, guys. Meron tayong tinatawag na Off-road, tsaka on-road. Tsaka on-road. So, same specs lang sila, sir. Yes, sir. Ang nagkaiba lang, syempre, kapag ka on-road, gagamitin nyo siya dito sa mga kalsada, Yes, no? sir. So, nilagyan natin ng side mirror, signal light, tsaka Plate holder, sir. plate holder. Okay? So, ayan yung mga nire-required ni LTO kapag gagamitin nyo itong unit na to. Syempre, nasa 100 kilometers per hour yung speed niya, Yes, sir. required na ipa-register. Yes, sir. No? Pero huwag kayong mag-alala, dito naman sa Gobindra Essentials, kayo na yung magpa-process, sir. Yes, sir. Naka-registered. Naka-registered na Yes, kapag binili nila itong unit na to. Yes, sir. Yun. Okay. So, yun guys, nakita nyo na at nalaman nyo na kung ano yung mga unit na available dito sa Gobindra Essentials. Nakita nyo naman kung gaano ka-powerful yung unit na available dito. Kaya naman kung interesado kayo, pero alam kong nagustuhan nyo at interesado na kayo ngayon sa mga unit na available dito. Nandyan sa comment section, sa description box, yung kanilang contact number, maging yung kanilang Facebook page, and then yung exact address nila para hindi na kayo mahirapan tumawag or magpunta dito sa shop nila. Sir Rans, baka meron pa tayong gustong ihabol or idagdag dun sa mga unit na naipakita natin. Bali, marami pa kaming item dito. Meron din kaming smart TV, meron kaming mga sports gear. Punta lang po kayo dito para makita nyo. Yun, sports gear, smart TV, available din sa kanila dito, guys, no? Baka meron pa silang aabangan or baka meron pa kayong mga unit or items na paparating dito. Bali, soon, sir, magkakaroon din po kami ng 3 wheels na solar panel na Uy! electric. Solar panel na 3 wheels, guys. Yes, sir. Okay, ano pa yun, sir? Bali, yun lang naman. 3 wheels lang, yung mga naka-solar natin. Oo, bihira pa yung mga 3 wheels na naka-solar panel, guys. Sa karaniwan, puro 4 wheels yung mga nakikita nating naka-solar panel. Kaya naman kabang-abang yung mga susunod na item or darating dito sa Gobindra Essentials. Kaya naman tumutok lang kayo, abangan nyo lang yung mga update na gagawin natin sa kanila. Baka meron kang gustong i-shoutout, sir? Shoutout sa girlfriend ko. Pangalan, sir? Erin Crisabel. Yun, shoutout po kay Ma'am Eril, sa girlfriend ni Sir Rans. Meron ka pa sasabihin, sir? Bali, hi guys. Okay na, sir. Okay, so yun. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng bumubuo ng Gobindra Essentials dahil naibahagi nila sa atin kung ano yung mga pangmalakasan nilang literal na e-bike or literal na electric bicycle, no? So kung sakaling may mga nagustuhan nga kayo, inuulit ko, nandyan sa comment section, nandyan sa description box ng video natin sa baba, yung kanilang contact number, exact address. Lalagay na rin natin dyan yung Facebook page nila para hindi na kayo mahirapan tumawag at magpunta dito sa mismong showroom nila. Okay? So, syempre, nagpapasalamat din tayo kay Sir Rans na siyang mismong nag-assist sa atin at sa dalawang sir natin na tumulong magbuhat kanina, Yes, no? Para maipakita or ma-demo natin yung kanilang napakalakas at pangmalakasang malahalimaw na unit, no? So, big shoutout po, Gobindra Essential. So, maraming salamat, Sir Rans. Maraming. More power and God bless. Pasyal na lang kayo dito, Gobindra Essentials Trip e-bike. Yes, sir. Alright, thank you.